Hello, January 20, 2026. Ito tayo sa naglalakad dito sa Street 1. Bali, kumukuha tayo ng vitamin D sa araw, saka sa cardio. Actually, galing ako sa Red Crescent Hospital. Kumuha ako ng aking 3 buwang gamot. Bali, naka-appointment ako ngayon, January 20, 10 o'clock, 10 a.m. 2026 for my appointment. Binalag ko lang kasi to dahil gusto ko lang maikumpara yung serbisyo ng hospital dito sa Middle East, lalo na rito sa Doha, sa Qatar. Kasi ako dito, bali every 2 to 3 months may appointment ako para kumuha ng gamot. Ngayon, yung laboratory, sugar, lahat ng test ay makukuha mo rin sa loob na isang araw. Bali yung sa dugo, sa ihi, sugar, x-ray, lahat yan. Pinakamabilis na yung 1 hour to 2 hours. At pagkatapos ng test, laboratory, makikita mo na yung resulta at i-issue ka na ng gamot. Ang babayaran mo lang, napakababa. Ang nakuha kong gamot sa loob ng 3 buwan nasa 14 riyal, pumapatak lang siya ng sabihin natin 200 piso. Sa loob ng 3 buwan maintenance. Kung ikukumpara natin dyan sa Pilipinas, baka abutin to ng 5,000 o 6,000 o hindi lang. Tapos yung aking Sweetify ay na-experience niya yung pagpapalaboratory itong nakaraang linggo. At sinabi niya sa akin ay ito yung ambulance ang ambulance service malapit lang sa amin. Kaya pag may mga na high blood at na emergency, madaling tawagan yung ambulance. Sa likod lang na accommodation. Nilakad ko kasi hanggang sa pare, hanggang dito para sa cardio at sa araw. Ayan yung araw. Ayun ayun. Yan. Vitamin D yan. Bali, tas cardio, lakad. Okay, balik tayo dun sa mga kababayan, dun sa compare. Kinumpara ko lang kasi nabanggit sa akin na aking Sweetify na pagkatapos niya magpa-laboratory, inintay pa niya yung resulta. Pinabalikan pa niya sa anak ko. At nung nakuha niya siguro 1 week o 2 weeks before, papabasa pa niya sa ospital yung resulta. At saka siya i-issuean ng gamot, re-resetahan. Kaya ko lang to na vlog. Kinumpare ko lang dito. Kasi dito, ayan yung ambulance, sorry ulit. Ambulance sa lapit, ayun yung accommodation namin. Ayun yung 2 warehouse doon sa dulo. Ayun. Tapos ito yung hamad. Diba? Kaya karamihan, madalas pag may inaatake sa loob namin, andito galing yung ambulance, madaling tawagan. 199 ang number sila. Maganda yung area namin, malapit sa mga ganitong ambulance. Okay, balik tayo doon sa akin na comparison. Yun nga, doon sa sinasabi ko sa akin Sweetify, pagkatas niya mag-laboratory, maghintay ka pa ng ilang araw o ilang linggo bago mo pa, pag nakuha mo yung resulta, papabasa mo pa sa ospital, sa doktor, at saka i-issue ng gamot. Ganun pala ang kalakaran sa atin. Ngayon, syempre, dahil kinumpara ko lang dito, yung dito sa atin sa Middle East, ay dito sa amin sa Middle East at saka dyan sa Pilipinas, yung pagkakaiba na kita mo dito, isang araw lang halos. Wala pa, kasi alas 10 ang appointment ko, alas 10, natapos ako 11:30 o quarter to 12. Nakuha ko lahat ng gamot ko within para sa 3 buwan.
At yung resulta ng sugar at ihi, blood, nandun na lahat. Kasi computerized sila rito, yung mga resulta mo, nasa computer na. Madali nang basahin. Ba't hindi natin gawin sa Pilipinas, di ba mga kababayan? Para naman hindi nahihirapan yung ating mga kababayan dyan. Ang sabi nga nila, ng mga politiko, nasa 90% ang remittance sa mga OFW ang bumubuhay sa bansang Pilipinas. Kami, OFW kami kahit papano. Magsa 17 years na rin kami rito sa bansang Qatar. Sana man lang maramdaman na aming pamilya yung magandang serbisyo ng mga hospital, di ba? Kasi kung kaya ng ibang bansa, kaya rin natin, mga kababayan, di ba? Bakit hindi natin magawa sa Pilipinas? Yun yung akin lang na comparison. Hindi ko naman sinasabing hindi natin kaya. Kaya siguro. Dito nga kinaya nila, di ba? Kaya siguro kung dyan ako sa Pilipinas magme-maintenance at ang pamamalakad ganun katagal, kung siguro may sakit ka, bago ma-trace o bago magamot, malala na. Yun lang yung sa akin. Opinion ko lang yun. Pero kaya naman, maraming magagaling na Pilipino. Pwede siguro nilang pwede siguro nilang magaya o magawa. Yun lang, maraming magagaling na doktor. Siguro yung problema lang natin, siguro yung sistema. Kita mo, may mga PhilHealth tayo, Pag-ibig. Bakit may OWA membership pa kami? Pag-ibig, SSS. Marami tayong binabayaran. Bigay-remit pa tayo. Sana man lang malasap at maramdaman ng pamilya naming bilang OFW yung mga maginhawang paglilingkod ng mga establishment natin. Hospital, school, at kung ano-ano pang public service. Siguro naman sa iba, sa private kaya naman yan. Kaya ako lang nakukumpara kasi nga dito napakaluwag, napakaganda ng serbisyo. Ayan na, malapit. Ayan ang accommodation namin. Nakikita niyan. Ito. Yan. Ayun, pangalawang kwarto ko. Ayan, nag-cardio ako, nilakad ko hanggang sa Pari, hanggang dito. Galing akong hospital, 10 real lang yun. Almost 100 pesos. Pamasahe ko, balikan. 200 pesos lang ang balikan, tapos 200 yung gamot. Nasa 400 pesos lang ang binayaran ko. Mayroon na akong 3 buwang gamutan. Kaya naman siguro sa Pilipinas yan, mga kababayan. Hanggang dito na lang, malapit na ako sa aking kwarto. Ayun yung guardhouse, yung accommodation namin. Bali, ayun. Ayan, dito na ako sa gate. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. At paki-subscribe na rin dito sa aking channel, Romeo Ka-Vlogger at Omes Best Of. Syukran. Una, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob. Salamat po sa Diyos. I love you all, mga sweetheart. Mga apo ko, si Yan, Sean, Yorme, Rihanna, Sanaya, Samara, at si Damiel. At yung 3 anak ni Erika. Shoutout sa inyo dyan. And I love you all. Salamat sa Diyos.